40 milyong piso. Iyan ang halaga ng dugo ng yumaong ama ni Salve at iyan din ang ninakaw ng asawa niya habang nag-aagaw buhay ang kanyang ina. 8 taon siyang nagpaalipin sa pamilya Vergara, pero sa isang iglap, tinapon siya na parang basahan. Ngayong wala na ang pera, lilitaw ang tunay na demonyo sa likod ng kanilang mga ngiti. Kaya mo bang patawarin ang taong pumatay sa pag-asa mo? O panonoorin mo silang mabulok sa sarili nilang kasakiman? Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Ibigay mo na sa akin ang lahat ng laman niyan, Javier. Hindi na kailangan ng nanay ni Salve ang pera ng patay niyang ama. Mas kailangan iyan ng kumpanya natin. Ang mga salitang iyon ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Salve habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak at marangyang kusina. Sa kanyang harapan, ang isang kaldero ng mainit na tsayo ay naglalabas ng usok, puno ng bango ng luya at sariwang isda. Ang paboritong luto ni Doña Celia tuwing sumasakit ang katawan nito. Sa loob ng 8 taon, ang kusinang ito ang naging mundo ni Salve. Dito niya ibinuhos ang kanyang pagod, ang kanyang pagtitiis, at ang bawat butil ng kanyang pagmamahal para sa pamilyang itinuring niyang sa kanya na rin. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng niluluto niya ay tila naging amoy ng nabubulok na katotohanan. Hawak ang kanyang cellphone sa nanginginig na kamay. Pinanood ni Salve sa maliit na screen ang footage mula sa nakatagong kamera na itinanim niya sa loob ng kanilang silid-aklatan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, nakita niya ang kanyang asawa, si Javier, at ang kanyang byuda at mapagmataas na byudang biyena na si Doña Celia. Binubuksan nila ang kanyang personal na vault, ang kaisa-isang bagay na hindi niya kailanman ipinagdamot pero itinuring niyang sagrado dahil doon nakatago ang huling alaala ng kanyang yumaong ama. 40 milyong piso. Iyon ang perang iniwan ng kanyang ama mula sa insurance at mga naipon nito bago ito namatay sa isang malagim na aksidente sa konstruksyon. Iyon ang pera ng dugo na nakalaan sana para sa kinabukasan ng kanyang nanay Pilar. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Salve nang marinig ang tawag ni Nurse Amihan mula sa kabilang linya. Ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali at kaba. Nagsasabing ang kanyang ina ay muling inatake at kailangang sumailalim sa isang agarang operasyon sa utak sa loob ng susunod na 2 oras. Sa bawat segundo ng pag-uusap nila, tila nararamdaman ni Salve ang unti-unting paghina ng pintig ng puso ng kanyang ina. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig, lumikha ng isang matunog na pagtama na bumasag sa katahimikan ng malaking bahay. Ngunit hindi niya iyon binigyang pansin. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa silid-aklatan. Ang kanyang mga hininga ay kapos at ang bawat hakbang ay tila pagyakap sa isang malalim na bangin. Pagdating sa tapat ng vault, mabilis niyang inilagay ang code. Umaasang ang nakita niya sa kamera ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit nang bumukas ang pinto ng bakal, ang tumambad sa kanya ay ang isang malawak at madilim na kawalan. Ang mga tumpok ng pera na dapat ay naroon para iligtas ang buhay ng kanyang ina ay napalitan na ng mga piraso ng lumang pahayagan at mga dokumentong walang halaga. Ang 40 milyong piso ay naglaho na parang bula. Ninakaw ng mga taong pinaglilbihan niya nang may katapatan sa loob ng halos 1 dekada. Naramdaman ni Salve ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay, ginagawang imposible ang bawat paghinga. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay napakalalim na kahit ang boses niya ay tila nagtago sa pinakamadilim na sulok ng kanyang lalamunan. Sa loob ng 8 taon, tiniis niya ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Celia at ang pagiging kontrolado ni Javier dahil naniniwala siyang ang pamilya ay dapat nagtutulungan.
Ngunit ngayon, sa sandaling ang buhay ng sarili niyang ina ang nakataya, ang pamilyang ito pa ang kumuha ng tanging pag-asa na meron siya. Sa labas ng silid, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng bahay at ang boses ni Javier na masayang nakikipag-usap sa kanyang kapatid na si Maricel. Nagtatawanan sila. Tila walang mabigat na pasaning dala. Tila hindi nila alam na may isang buhay na unti-unting namamatay dahil sa kanilang kasakiman. Ang bawat hagik-hik ni Maricel ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Salve, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang sakripisyo ay itinuring lamang nilang isang biro. Dahan-dahang tumayo si Salve mula sa pagkakaluhod sa harap ng bakanteng vault. Pinahira niya ang kanyang mga mata, ngunit ang pamumula ng mga ito ay hindi maitatago ang puot na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng silid. Isang babaeng gusot ang ayos, may mantsa ng tsao sa kanyang apron, at may mga matang puno ng pagkawasak. Ngunit sa likod ng pagkawasak na yon, may isang bagong ningas na nagsisimulang mabuo. Paano nagagawang matulog ng mahimbing ng mga taong nagnanakaw ng buhay mula sa iba? Paano naging mas mahalaga ang isang bumabagsak na kumpanya kaysa sa huling hininga ng isang matandang naging mabuti sa kanila? Ang mga tanong na ito ay bumaon sa kanyang isipan. Nag-iiwan ng isang mapait na lasa na hindi kayang pawiin ng anumang tamis ng pagpapakumbaba. Nabalik lamang siya sa realidad nang pumasok si Javier sa silid. May malapad na ngiti sa labi at tila walang anumang bahid ng pagkakasala sa kanyang mukha. "Oh, Salve, nandito ka lang pala. Gutom na si Mama? Handa na ba ang pagkain? At saka, may pag-uusapan tayo mamaya tungkol sa budget ng kumpanya. Kailangan nating mag-adjust ng kaunti." Tiningnan ni Salve si Javier, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin hanggang sa huli. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kanyang asawa. Ang nakita niya ay isang estranghero na may bitbit na kutsilyo sa likod. Handang sumaksak muli kapag hindi na nakukuha ang gusto. Ang katahimikan ni Salve ay tila isang bagyong nagtitipon ng lakas sa gitna ng karagatan. "Javier," ang tanging nabanggit niya. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo at matalim pa sa anumang patalim. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, ang kanyang cellphone ay muling nag-vibrate sa kanyang bulsa. Isang huling babala mula sa ospital na nagsasabing wala na silang oras. Tumalikod si Salve at lumabas ng silid nang hindi nililingon ang kanyang asawa. Bitbit ang isang katotohanang habambuhay na magpapabago sa kanilang lahat. Ang paghuhukom ay hindi lamang nagaganap sa langit, kundi nagsisimula sa sandaling ang isang taong mapagtiis ay tuluyan ng napuno. Sa kanyang bawat hakbang palabas ng mansyong yon, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Hanggang saan kayang magpakaaba ng isang anak para sa kanyang ina? At hanggang kailan kayang manahimik ng isang pusong matagal nang pinapatay ng mga taong dapat ay nag-aalaga rito? Ang bawat pagtama ng mamahaling porselana sa ibabaw ng lamesang gawa sa Narra ay tila isang malakas na dagok sa pandinig ni Salve. Sa loob ng silid kainan na pinaliligiran ng mga kristal na chandelier, ang hangin ay mabigat sa amoy ng masasarap na putahe. Ngunit para kay Salve, ang bawat samyo ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa puting tela ng kanyang apron. Pilit na pinipigilan ang panginginig na nagsisimula sa kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang buong katawan. "I think this is the best decision, Ma. Ang Hermes Kelly ay hindi lang basta bag, it's an investment. Bagay na bagay ito sa akin lalo na sa darating na anniversary gala ng kumpanya." Masayang deklara ni Maricel habang iwinawagayway ang kanyang cellphone sa harap ng kanyang ina. Ang screen ng telepono ay nagpapakita ng isang napakagandang bag na ang presyo ay katumbas na ng ilang buwang panggastos ng isang ordinaryong pamilya. O mas masakit pa, katumbas ng kailangang deposito para sa operasyon ng nanay Pilar
Humigop ng mainit na sabaw si Doña Celia. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng anumang pag-aalala. You deserve it, anak. After all, ang pamilya Vergara ay kailangang laging mukhang kagalang-galang. Javier, make sure the funds are ready by tomorrow. Ayaw kong mapahiya ang kapatid mo sa mga social circles niya. Tumango si Javier. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang sumuyat kay Salve na nooy nakatayo lamang sa dilim ng pasilyo. Don't worry, ma. Nakaset na ang lahat. We have enough extra budget for that. Malakas ang cash flow natin ngayon. Extra budget. Ang mga salitang yun ay tila mga buhay na uling na idiniin sa balat ni Salve. Ang 40 milyong pisong ninakaw mula sa kanyang vault ay tinatawag na nilang extra budget. Ang perang pambayad sana sa siruhano na magbubukas sa bungo ng kanyang ina para tanggalin ang nakamamatay na bara ay gagamitin lamang para sa isang luho. Isang bag na isasabit sa balikat ng isang babaeng walang ginawa, kundi maliitin siya sa loob ng 8 taon. Dahan-dahang lumapit si Salve sa lamesa para maghain ng karagdagang kanin. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang mekanikal na kilos ng isang robot na nawalan na ng kaluluwa. Nang mailapag niya ang mangkok, tumingin si Maricel sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pangungutya. Oh, Salve, you look pale. Bakit parang namatayan ka? Huwag mo namang sirain ang dinner namin sa ganyang mukha mo. It's bad luck, you know? I'm sorry, Maricel. Pagod lang siguro ako sa pag-aalaga kay mama sa ospital. Mahinang sagot ni Salve. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang libing niyan. Tumawa ng maikli si Doña Celia, isang tawang walang kagalakan, kundi puno ng pait. Ang problema sa'yo, Salve, masyado kang madamdamin. Your mother is old. It's natural for her to get sick. Pero hindi mo dapat dinadamay ang obligasyon mo sa bahay na ito. Look at the soup. It's a bit salty. You're distracted. Ayaw kong kumakain ng pagkain gawa ng taong hindi nakapokus ang isip. Hinawakan ni Javier ang kamay ng kanyang ina. Tila pinapakalma ito bago lumingon kay Salve. Salve, sundin mo na lang si mama. At saka, yung hiningi mong pera kanina para sa ospital, pag-isipan muna natin. Okay? Maraming bayarin ang kumpanya ngayon. Hindi tayo pwedeng basta-basta maglabas ng milyon para sa isang taong hindi naman sigurado kung gagaling pa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Salve ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib, tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking hiningan niya ng tulong sa gitna ng kanyang kawalan, ay siya ring taong dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang bawat salita ni Javier ay isang pagtataksil na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi na sumagot si Salve. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa lababo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kalooban ay lunod na sa luha. Habang naririnig niya ang tawanan ng pamilya Vergara tungkol sa mga plano nila sa hinaharap, naramdaman niya ang isang mahinang pagyanig sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang cellphone. Sa gitna ng dilim ng kusina, binuksan niya ang screen. Isang text message mula kay Attorney Teodoro Sarmiento, ang kanyang matagal ng kaibigan at tanging kakampi sa mundong ito ng mga lobo. Salve, nahanap ko na ang butas sa kontratang pinapirmahan nila sa'yo. Hindi nila pwedeng galawin ang natitirang ari-arian ng papa mo nang walang pahintulot mo. May paraan tayo para bawiin ang lahat. Handa ka na ba? Napahawak si Salve sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa matigas na marmol. Tumingin siya sa maliwanag na silid kainan, kung saan patuloy ang masayang usapan nina Javier, Maricel at Doña Celia. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pighati, ay dahan-dahang naging isang maskara ng malamig at matigas na determinasyon. Ang bawat tawa nila ay bibilangin niya. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay babawiin niya. At sa bawat patak ng luha na ibinuhos niya para sa kanyang ina,
Sisiguraduhin niyang isang bagyo ng pagsisisi ang dadating sa pamilya Vergara. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Salve bago niya itinago muli ang kanyang telepono. Ang gabi ay mahaba pa at ang laro ng pagkukunwari ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging daluyong nagigiba sa kanilang lahat. Paano nga ba itatago ng isang sugatang kaluluwa ang kanyang galit kapag ang mga kaaway niya ay nasa harap lamang niya? Kumakain ng pagkaing siya ang nagluto at tumatawa gamit ang perang ninakaw sa kanya? Ang sagot ay nakaukit na sa bawat pintig ng puso ni Salve sa pamamagitan ng pananahimik na mas nakamamatay kaysa sa anumang sigaw. Magpasalamat ka, Salve. Kung hindi dahil sa pamilya Vergara, saan ka pupulutin? Isang hamak na anak ng trabahador na walang ibang baon kundi ang kanyang talino sa numero. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan, ng tirahan at ng dangal. Ang boses ni Doña Celia ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng hating gabi habang nakaupo ito sa kanyang paboritong silya na gawa sa pilus. Sa paanan nito, nakaluhod si Salve habang marahang minamasahe ang namamagang paa ng kanyang biyenan. Ang bawat pagpisil ni Salve sa balat ng matanda ay tila isang pagpapaalala sa sarili niya ng 8 taon ng paninilbihan, 8 taon ng pagiging mabuting dinalaga na nauwi sa isang malupit na biro. Sa loob ng silid na amoy mamahaling pabango at luma, ang tanging maririnig ay ang mabagal at regular na paggalaw ng malaking orasan sa dingding na tila babawat segundo ay isang hibla ng pasensya ni Salve na unti-unting napuputol. Hindi siya kumikibo. Hinayaan niyang pumasok sa kanyang pandinig ang bawat matalas na salita ni Doña Celia, hindi dahil tinanggap niya ang mga ito, kundi dahil iyon ang nagsisilbi niyang panangga upang pigilan ang sariling sumabog sa galit. Utang mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon, malamig na dagdag ni Doña Celia habang marahang hinahaplos ng mga daliri nitong nababalutan ng brilyante ang kanyang leeg. Kaya huwag kang magreklamo kung kailangan ng kumpanya ang kaunting kapalit. Ang pera ay kinikita, sabi, pero ang pangalang Vergara, iyan ay hindi nabibili. Isang malaking karangalan ang mapabilang sa amin, kaya dapat lang naunahin mo ang kapakanan ng pamilyang ito kaysa sa mga pansariling hinaing. Napatigil ang kamay ni Salve sa pagmasahe. Ang mga salitang pansariling hinaing ay tumama sa kanya nang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang buhay ba ng kanyang ina ay isang maliit na hinaing lamang. Ang 40 milyong pisong pinaghirapan ng kanyang ama na namatay sa ilalim ng bigat ng bakal at semento para lamang masigurado ang kanyang kinabukasan ay isa lamang kaunting tulong para sa isang kumpanyang unti-unting nilalamon ng sariling kasakiman. Gusto niyang tumingala at sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang dangal sa pagnanakaw sa isang taong nag-aagaw buhay. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang, "Opo, Mama." Ang katotohanan ay tila isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Alam ni Salve na sa loob ng 8 taon, siya ang naging utak sa likod ng mga accounts ng mga Vergara. Siya ang nag-aayos ng mga gusot na ginagawa ni Maricel. Siya ang sumasalo sa mga maling desisyon ni Javier. Siya ang tunay na haligi ng tahanang ito, ngunit itinuring lamang siyang isang dekorasyong pwedeng alisin kapag hindi na kailangan. Tumayo si Salve nang matapos ang masahe. Ang kanyang mga binti ay tila namamanhid, hindi dahil sa pagkakaluhod, kundi dahil sa bigat ng emosyong kanyang dinadala. Paglabas niya ng silid ni Doña Celia, dumaan siya sa madilim na pasilyo patungo sa kanilang kwarto ni Javier. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, narinig niya ang mahinang boses ng kanyang asawa mula sa balkonahe. Ang boses ni Javier ay puno ng kaba. Isang tono na madalang lang marinig ni Salve, maliban na lamang kung may malaking problemang kailangang ayusin.
Hindi mo ba naintindihan na ilipat na ang pera? Safe na yon sa kabilang account. Hindi yon mahahalata ni Salve. Akala niya kailangan lang talaga ng kumpanya. Basta siguraduhin mo na hindi mo nalalabas ang tungkol sa kabilang account na yon. Kapag maayos na ang lahat, makakaalis na rin ako sa sitwasyong ito. Napako si Salve sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging yelo. Hindi lamang ninakaw ang pera niya para sa kumpanya. May kabilang account na binabanggit si Javier. May isang lihim na hindi niya alam. Isang lihim na tila mas malalim at mas madilim kaysa sa simpleng pagnanakaw. Sino ang kausap ni Javier? Ano ang account na yon na kailangang itago sa kanya? At ang pinakamasakit sa lahat, ang katagang, makakaalis na rin ako sa sitwasyong ito. Ang 8 taon ba nilang pagsasama ay isa lamang sitwasyon na gustong takasan ni Javier. Naramdaman ni Salve ang panginginig ng kanyang mga kamay, kaya mahigpit niyang hinawakan ang sariling braso. Ang bawat salita ni Javier ay tila isang kumpirmasyon na ang pamilyang ito ay hindi lamang mga magnanakaw, kundi mga bihasa sa panlilinlang. Ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay isa lamang palang bahagi ng isang malaking plano upang makuha ang lahat sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, iniingatang hindi makalikha ng anumang ingay na magpapahiwatig ng kanyang presensya. Bumalik siya sa kusina, kung saan ang dilim ay tila nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Doon sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang matinding lumbay na hinaluan ng nagbabagang puot. Ang tanikala ng utang na loob na paulit-ulit na ibinibitay sa kanya ni Doña Celia ay kailangan ng maputol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya gagamitin ang galit. Gagamitin niya ang mismong talinong kinatatakutan nila, ang kakayahang bumasa sa pagitan ng mga numero at ang lakas na manatiling tahimik hanggang sa mahanap ang tamang pagkakataon para sa huling paghuhukom. Habang nakatingin siya sa madilim na hardin ng mansyon, isang pangako ang namutawi sa kanyang isipan. Hindi lamang niya ililigtas ang kanyang ina. Sisiguraduhin niyang ang bawat taong naging bahagi ng pagtataksil na ito ay makakaranas ng sarili nilang pagbagsak. At kapag nangyari iyon, wala silang mahahanap na salve na sasalo sa kanila. Sino nga ba ang tunay na kausap ni Javier sa telepono? At ano ang tunay na pakay ng kabilang account na yon sa buhay ng asawa ni Salve? Ang bawat lihim ay may paraan para lumabas at sa pagkakataong ito, si Salve na ang magbubukas ng pinto para sa katotohanan. Sa ilalim ng mataas na kisame ng lumang simbahan kung saan ang bango ng natutunaw na kandila at amoy ng antigong kahoy ay tila nagbibigay ng panandaliang kanlungan. Nakaupo si Salve sa pinakamalayong sulok ng mga upuan. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang suot na manipis na blusa, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Dito, sa gitna ng katahimikan at mga bulong ng dasal ng ibang tao, tila mas nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kalumbayan. Ang bawat pagkurap ng maliliit na apoy sa mga kandila ay nagpapaalala sa kanya ng pag-asang unti-unti nang nauubos. Hindi ko akalaing dito tayo magkikita muli pagkatapos ng mahabang panahon, Salve. Ang boses na yon ay mahinahon, malalim, at may dalang pamilyar na init na matagal nang hindi nararamdaman ni Salve. Dahan-dahang lumingon si Salve at nakita ang kanyang kaklase noong kolehiyo na si Teodoro Sarmiento, o Theo, na mas kilala na ngayon bilang isa sa mga pinakamahusay na abogado sa lungsod. Ang tindig ni Theo ay puno ng dignidad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pag-aalala para sa kaibigang tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Salamat sa pagdating, Theo. Pasensya ka na kung kailangan pa nating magtago rito. Alam mo naman ang pamilya ni Javier. Ang bawat kilos ko ay binabantayan nila. Mahinang sagot ni Salve habang mahigpit na nakakapit sa kanyang bitbit na bag. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay pwedeng maputol.
Umupo si Theo sa tabi niya. Sapat lamang ang layo upang magbigay ng respeto, ngunit malapit para iparamdam ang kanyang suporta. Inilabas niya ang isang makapal na folder na kulay kape mula sa kanyang daladalang bag. I checked everything, Salve. Ang mga dokumentong ipinadala mo sa akin. Ang mga pirma roon ay malinaw na hindi sa'yo at lalong hindi sa namayapa mong ama. Binuksan ni Theo ang folder at itinuro ang isang pahina kung saan nakasulat ang pangalan ni Salve. Naramdaman ni Salve ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga nang makita ang isang pamilyar na anyo ng panulat. Ang pirma niya ay naroon, ngunit may mga maliliit na pagkakaiba na tanging isang bihasang accountant na tulad niya ang makakapansin. Ang kurba ng mga letra, ang diin ng tinta sa papel, lahat iyon ay isang masining na panggagaya. Javier used your name, Salve. Pinirmahan niya ang mga dokumento na nagbibigay sa kanya ng karapatang ilipat ang pondo mula sa trust fund ng papa mo patungo sa isang kumpanyang hindi naman konektado sa pamilya Vergara. Paliwanag ni Theo, ang kanyang tono ay puno ng matinding galit na pilit niyang pinapakalma. This is not just theft. This is forgery and betrayal. At its highest level, ginamit niya ang tiwala mo para nakawin ang legacy ng pamilya mo. Naramdaman ni Salve ang panlalambot ng kanyang mga tuhod habang nakatingin sa mga pekeng pirma. Ang bawat linyang nakikita niya ay tila isang latay sa kanyang puso. Ito ang asawang hiningan niya ng tulong para sa kanyang ina, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ngunit siya rin pala ang dahan-dahang humuhukay ng libingan ng kanyang dangal. Ang sakit ay tila isang malapot na likidong bumabalot sa kanyang lalamunan, ginagawa siyang piping biktima sa sarili niyang buhay. Theo, kailangan ko ang pera para sa operasyon ni Nanay Pilar. Ang sabi ni Nurse Amihan, baka hindi na siya umabot sa susunod na linggo kung hindi siya maoperahan agad. Pakiusap ni Salve ang mga luha ay nagsisimula nang pumatak sa mga dokumentong hawak ni Theo. I don't care about the mansion or the jewels. I just want to save my mother. Hinawakan ni Theo ang kamay ni Salve, isang mabilis na pisil na nagpapahiwatig na hindi siya nag-iisa. We will get it back, Salve, pero kailangan nating maging matalino. If we strike now without full evidence of where the money went, baka itago lang nila ang lahat. Kailangan nating mahanap ang kabilang account na binabanggit ni Javier. Tumango si Salve, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Alam niya na ang bawat patak ng kanyang luha ay dapat maging bala sa darating na laban. Ngunit sa gitna ng kanilang seryosong pag-uusap, ang malaking pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng liwanag mula sa labas na bumasag sa katahimikan ng loob. Napatayo si Salve sa takot nang makita ang isang pamilyar na figura na papasok. Isang babaeng nakasuot ng malalaking salamin sa mata at may dalang mamahaling payong, si Maricel. Ang kapatid ni Javier ay tila may hinahanap habang iginagala ang kanyang paningin sa loob ng simbahan. Si Maricel, bulong ni Salve, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa kaba. Anong ginagawa niya rito? Theo, hindi niya tayo pwedeng makita. Mabilis na itinago ni Theo ang folder sa loob ng kanyang bag at tumayo. Doon ka sa gilid ng altar lumabas, Salve. May maliit na pinto roon patungo sa likod na kalsada. Susunod ako. Ngunit habang dahan-dahang umaalis si Salve, narinig niya ang boses ni Maricel na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Salve? Salve, ikaw ba yan? Alam kong narito ka. Nakita ko ang sasakyan mo sa labas. Ang bawat hakbang ni Maricel sa ibabaw ng marmol na sahig ay tila isang pagbibilang ng oras bago ang isang pagsabog. Napasandal si Salve sa pader. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang ang anino ni Maricel ay unti-unting lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Sa sandaling ito, ang tanging proteksyon niya ay ang dilim ng simbahan at ang panalangin sana ay hindi muna siya matagpuan. Saan nanggaling ang kutob ni Maricel?
At paano nalaman ng pamilya Vergara ang bawat kilos ni Salve kahit sa loob ng bahay ng Diyos? Ang bawat lihim na kakampi ay may katapat na lihim na kaaway. At sa sandaling ito, ang kalayaan ni Salve ay nakasalalay sa isang manipis na harang sa pagitan ng pagtakas at ng pagkakahuli. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng lampara, sa kanilang silid tulugan, nakaupo si Salve sa dulo ng kama habang yakap ang isang lumang shawl na pagmamay-ari ng kanyang ina. Ang amoy ng telang iyon, amoy ng banilya at pulbos na hinaluan ng gamot, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas matapos ang muntik na pagkakahuli sa kanya ni Maricel sa simbahan. Ang bawat buntong hininga ni Salve ay tila isang paghahanap ng hangin sa gitna ng isang lumulubog na barko. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na gustong sumakal sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Javier. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. May dala siyang isang maliit na kahon na balot sa asul na pelus. Ang kanyang muka ay hindi nabakas ng pagiging magaspang na ipinakita niya noong hapunan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na lambing. Ang uri ng tingin na dati-rati ay nagpapalambot sa puso ni Salve. Salve ko, I'm sorry kung naging masyado akong harsh kanina tungkol sa Nanay Pilar. Bulong ni Javier habang dahan-dahang tumatabi sa kanya. Ang kanyang boses ay parang pulot, matamis, malapot, ngunit may dalang pait sa dulo. Masyado lang akong stressed sa kumpanya. You know I love you, right? At mahal ko rin ang nanay, kaya lang talaga kailangang maging praktikal. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Salve at bagamat gusto itong bawiin ng babae, pinili niyang manatiling tahimik. May binili ako para sa'yo. Isang simpleng peace offering. I want you to wear this sa anniversary gala natin para naman malaman ng lahat na ikaw ang reyna ng buhay ko. Dahan-dahang binuksan ni Javier ang takip ng maliit na kahon at doon ay tumambad ang isang kwintas na ginto na may nakalawit na pendant na hugis puso, puno ng kumikinang na mga bato. Ang liwanag ng lampara ay tumama sa mga bato, lumilikha ng mga maliliit na bahaghari sa pader ng silid. Let me put it on you, sabi ni Javier. Isinuot niya ang kwintas sa leeg ni Salve. Naramdaman ni Salve ang lamig ng metal sa kanyang balat at tila ba ito ay isang mahigpit na tanikala na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Ang bawat haplos ni Javier sa kanyang balikat ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang katawan. You look beautiful, Salve. Bagay na bagay sa'yo. Ani Javier, bago hinalikan ang tuktok ng ulo ng asawa. Sige na, magpahinga ka na. May maaga pa akong appointment bukas. Nang makalabas na si Javier ng silid, dahan-dahang hinawakan ni Salve ang pendant ng kwintas. Bilang isang accountant na bihasa sa pagtingin ng bawat detalye at bilang manugang ng isang babaeng nagbebenta ng alahas, may isang bagay na hindi tama sa bigat ng kwintas na ito. Masyado itong magaan para sa anyo nito. Masyadong maputla ang kinang ng mga bato sa ilalim ng masusing pagsusuri. Tumayo si Salve at lumapit sa kanyang vanity mirror. Kinuha niya ang maliit na magnifying glass na ginagamit niya sa pagsusuri ng mga resibo. Tiningnan niya ang likod ng pendant kung saan dapat nakaukit ang tatak ng karpintero ng ginto. Ang nakita niya ay isang malabo at hindi maayos na ukit. Ito ay hindi tunay na ginto. Ito ay isang mataas na kalidad na imitasyon. Isang kwintas na nabibili lamang sa mga bangketa o sa mga murang tindahan sa labas ng lungsod. Naramdaman ni Salve ang isang mapait na tawa na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang asawa na kumuha ng 40 milyong piso mula sa kanya ay binigyan siya ng isang pekeng kwintas bilang kapalit ng kanyang katahimikan. Ang pamilya Vergara ay hindi lamang nagnanakaw ng kanyang pera. Ninanakawan din nila siya ng kanyang huling hibla ng dignidad sa pamamagitan ng mga kasinungalingang ito.
Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay dumating nang makita niya ang isang maliit na piraso ng papel na naiwan sa loob ng asul na kahon. Isang tag na hindi nakuha ni Javier. Nakasulat doon ang pangalan ng isang pawn shop. Agencia de Vergara. Ito ang pawn shop na pagmamay-ari ni Doña Celia. Sa isang iglap, nagdugtong-dugtong ang lahat sa isipan ni Salve. Ang orihinal na kwintas na dapat ay para sa kanya ay malamang na naibenta na o naisangla ni Maricel upang bayaran ang mga utang nito sa pagsusugal. At ang pekeng ito ang ibinigay sa kanya upang manatili siyang bulag sa kanilang mga ginagawa. Ang lason ay hindi lamang nasa mga salita ni Javier. Ang lason ay nasa bawat bagay na ibinibigay nila sa kanya. Hinubad ni Salve ang kwintas nang may panginginig ng galit. Ang bawat bato sa kwintas na yon ay tila tumatawa sa kanyang kamangmangan. Ngunit sa halip na itapon ito, maingat niya itong ibinalik sa kahon. Gagamitin niya ito. Isusuot niya ito. Hahayaan niyang maniwala sila na nauto nila siya, habang ang bawat segundo ay ginagamit niya upang ihanda ang kanilang sariling pagbagsak. Paano nagagawa ng isang tao na yakapin ang kanyang asawa habang may bitbit na kasinungalingan sa kanyang mga palad? Paano naging ganito kadilim ang puso ng lalaking minsan niyang inisip na magliligtas sa kanya? Ang bawat I love you ni Javier ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa likod ni Salve. At sa gabing ito, ang sakit ay tuluyan nang naging manhid. Tumingin si Salve sa kanyang telepono, kung saan naghihintay ang susunod na hakbang ng kanilang plano ni Theo. Ang anniversary gala ay hindi na magiging isang pagdiriwang para sa mga Vergara. Ito ang magiging gabi ng kanilang huling paghuhukom. Sino pa nga ba ang maaari niyang pagkatiwalaan sa bahay na ito, kung pati ang mga alaalang isinusuot niya ay puno ng panlilinlang? Ang bawat kumikinang na bato sa kanyang harapan ay isang paalala na sa mundong ito, ang tanging tunay na bagay ay ang sakit na nararamdaman niya at ang determinasyong tapusin ang lahat ng ito. Sa ilalim ng balabal ng malalim na gabi, ang bawat hakbang ni Salve sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ng Kumpanya Vergara ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Ang lamig ng marmol na sahig ay tumatagos sa kanyang mga talampakan. Isang paalala na sa bahay na ito, ang bawat sulok ay walang init at puno ng paghuhusga. Hawak ang isang maliit na flash drive sa kanyang nanginginig na palad. Naramdaman ni Salve ang bigat ng desisyong ito. Ito na ang simula ng kanyang paghuhukay sa libingan ng mga lihim na pilit itinatago ni Javier at Doña Celia. Ang opisina ay amoy lumang papel, mamahaling kahoy, at ang matapang na halimuyak ng paboritong pabango ni Doña Celia na tila nananatili sa hangin kahit wala ang matanda. Dahan-dahang umupo si Salve sa harap ng malaking computer. Ang mahinang ugong ng bentilador ng makina ay nagsimulang punan ang katahimikan ng silid. Isang tunog na tila nagbibigay ng babala sa bawat segundo ng kanyang pananatili roon. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang determinasyong nabuo mula sa mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Bilang accountant ng kumpanya, kabisado ni Salve ang bawat pasikot-sikot ng kanilang digital na sistema. Ngunit sa gabing ito, hindi siya narito upang mag-ayos ng mga lehitimong accounts. Gagamitin niya ang isang shadow software na ibinigay ni Theo, isang programa na tahimik na kukuha ng lahat ng mga nakatagong transaksyon at ililipat ang mga ito sa isang secure na server na hindi kayang abutin ng pamilya Vergara. Habang naglo-load ang data, ang mga numero ay dahan-dahang lumabas sa screen. Ang bawat pangalan ng supplier, ang bawat halaga ng tseke, at ang mga petsa ng paglilipat ng pondo ay tila mga saksi na nagsasalita sa dilim. Nakita ni Salve ang mga ghost employees na sumasahod ng malalaking halaga, ang mga pekeng invoices para sa mga gamot na hindi kailanman dumating, at ang pinakamasakit sa lahat, ang sistematikong pag-ubos
sa kanyang sariling pera upang pondohan ang mga maling pamumuhay ni Maricel. Pa, patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito ginagawa. Bulong ni Salve, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa progress bar na dahan-dahang lumalapit sa dulo. Naisip niya ang kanyang ama, ang lalaking nagtrabaho ng gusto sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang lalaking nag-iipon ng bawat sentimo para lamang masigurado na hindi kailanman magugutom si Salve. Ang makitang nilalapastangan ang pinaghirapan nito ay isang uri ng pighati na hindi kayang gamutin ng anumang salita. Bigla, isang mabigat na tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng pasilyo ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Ang ritmo ng mga hakbang, mabagal, may awtoridad, at may kasamang tunog ng isang baston na tumatama sa sahig, ay tila isang martilyo na tumitibok sa kanyang pandinig. Walang duda, si Doña Celia iyon. Ang matanda ay kilala sa pagkakaroon ng hindi regular na pagtulog. Madalas itong naglilibot sa bahay sa gitna ng gabi upang siguraduhing maayos ang lahat. Naramdaman ni Salve ang biglang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Tumingin siya sa screen ng computer. 70% pa lamang ang natatapos. Ang progress bar ay tila nanunukso sa kanyang bagal. Kailangan niyang patayin ang monitor, ngunit kung gagawin niya iyon, baka maputol ang koneksyon at kailanganin niyang ulitin ang lahat. Sino ang narito? Bakit bukas ang ilaw sa opisina? Ang boses ni Doña Celia ay tila isang matalim na latay na nanggagaling sa labas ng pinto. Ang anino ng matanda ay dahan-dahang humaba sa sahig ng silid, papalapit ng papalapit sa kinalalagyan ni Salve. Mabilis na itinago ni Salve ang kanyang sarili sa ilalim ng malaking lamesa. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, pilit na pinatatahimik ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Narinig niya ang pagpasok ni Doña Celia sa silid. Ang amoy ng pabango nito ay tila sumasakal sa kanya. Javier, ikaw ba yan? Tanong ng matanda habang inililibot ang paningin sa paligid. Ang dahan-dahang pag-ikot ng kanyang baston sa ibabaw ng marmol ay lumikha ng isang nakakangilong tunog na nagpatayo sa balahibo ni Salve. Sa ibabaw ng lamesa, ang asul na liwanag mula sa computer ay patuloy na kumukurap. Nag-aanunsyo sa dilim na may isang lihim na nagaganap. Isang hakbang na lamang at makikita na ni Doña Celia ang monitor. Isang hakbang na lamang at ang lahat ng plano ni Salve ay mawawala na parang usok. Paano ipapaliwanag ng isang mabait at masunuring minugang ang kanyang pananatili sa opisina sa ganitong oras ng gabi? At paano maililigtas ni Salve ang kanyang sarili kung ang tanging sandata niya ay nakasalalay sa isang makina na tila ba ayaw makipagtulungan sa kanya sa sandaling ito? Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay sa isang hatol na maaaring tumapos sa kanyang huling pagkakataong makabangon. Ang bawat pintig ng puso ni Salve ay tila isang mabilis na tambol na pilit niyang pinatatahimik sa loob ng kanyang dibdib habang nakakubli siya sa ilalim ng malaking lamesang nara. Ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding nagpapanginig sa kanya ay ang boses ni Doña Celia na tila ba unti-unti nang lumalapit sa kinalalagyan ng computer. Isang malakas na pagtama ng sanga ng puno ng nara sa bintana ng opisina ang nagpalingon sa matanda. Isang tunog na tila ba nanggaling sa galit na langit. Dahil sa malabong paningin ni Doña Celia at sa biglaang pagkagambala ng ingay sa labas, dahan-dahan itong umatras at lumabas ng silid habang bumubulong ng mga reklamo tungkol sa mga multo sa lumang bahay. Nang muling bumalik ang katahimikan, dali-daling lumabas si Salve mula sa kanyang pinagtataguan. Ang progress bar sa monitor ay sa wakas ay umabot na sa dulo. Nag-aanunsyo na ang lahat ng lihim na dokumento ay ligtas na sa kanyang flash drive. Mabilis niyang kinuha ang maliit na kagamitan at pinatay ang computer
bago muling tumakas patungo sa kadiliman ng labas. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila isang pagtakas mula sa isang bilangguang walang rehas patungo sa isang lugar kung saan ang kanyang tunay na mundo ay unti-unti nang naglalaho. Ang amoy ng gamot, alkohol at ang tila walang katapusang lamig ng aircon sa pampublikong ospital ang bumati kay Salve pagdating niya sa intensive care unit. Dito, ang kislap ng mga kristal na chandelier sa bahay ng mga Vergara ay napalitan ng maputlang liwanag ng mga fluorescent lamp na tila ba walang buhay. Nakita niya si Nanay Pilar, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging matatag, na ngayon ay nakahiga, puno ng mga tubo sa katawan, at ang mukha ay tila ba naging abo na ang kulay dahil sa hirap. Nanay, bulong ni Salve habang hinahawakan ng malamig at nangangalirang na kamay ng kanyang ina. Ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib ni Nanay Pilar ay tila isang panalangin na pilit na binibigkas sa gitna ng kawalan. Naramdaman ni Salve ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, isang iyak na pilit niyang pinipigilan dahil ayaw niyang maramdaman ng kanyang ina ang kanyang kahinaan. Paano naging ganito kalupit ang mundo? Habang ang pamilya Vergara ay nagpaplano ng kanilang marangyang pista, ang kanyang ina ay nakikipagbuno para sa isang huling hininga. Lumapit si Nurse Amihan sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng malasakit, ngunit may dalang bigat ng katotohanan. Salve, kailangan na nating bayaran ang deposit para sa operasyon bukas ng umaga. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng puso ni nanay ang susunod na pag-atake. Ang sabi ng administration, kailangan nilang makita ang proof of payment bago mag-alas 8. Tumango si Salve, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha ng kanyang ina. Gagawan ko ng paraan, Amihan. Pangako, hindi ko hahayaang mawala si nanay. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket ang dahan-dahang lumapit sa kinalalagyan ni Salve sa waiting area. Ang lalaki ay may dalang isang piraso ng papel na tila ba kinuha mula sa isang lumang notebook. Ang tindig nito ay hindi tulad ng mga doktor o nurse sa ospital. Ito ay may dalang panganib na tila ba nanggagaling sa pinakamadilim na eskinita ng lungsod. Ikaw ba si Salve Maristela Vergara? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay parang gasgas na plaka. Nang tumango si Salve ng may pag-aalinlangan, inabot ng lalaki ang papel sa kanya. May utang si Maricel Dizon sa amin. Malaking halaga. At dahil ikaw ang nakalagay na garantor sa pinirmahan niyang dokumento, ikaw ang sisingilin namin kung hindi siya makabayad bago matapos ang linggong ito. Nanigas si Salve sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel at doon ay nakita ang kanyang sariling pirma. Isang pirma na alam niyang hindi niya kailanman isinulat sa ganoong uri ng dokumento. Isang kasulatan ng utang sa isang loan shark na nagkakahalaga ng 10 milyong piso para sa mga pagkatalo sa sugal ni Maricel. Ang pirma ay isang mahusay na panggagaya, katulad ng ginawa ni Javier sa kanyang mga accounts. Naramdaman ni Salve ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Hindi lamang nila ninakaw ang kanyang pera para sa kumpanya, ginamit din nila ang kanyang pangalan upang ibaon siya sa utang na hindi naman sa kanya. Habang ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay sa loob ng ICU, may mga taong darating para sisingilin siya ng perang kailanman ay hindi niya nakita. Paano magagawang lumaban ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal? Kung ang mismong pamilyang pinaglilingkuran niya ang gumagawa ng paraan upang tuluyan siyang malubog. Ang bawat hakbang ni Salve patungo sa kalayaan ay tila ba sinusundan ng isang anino ng kamatayan at pagkawasak. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hatol na hindi lamang tumatama sa kanyang ina, kundi pati na rin sa sarili niyang buhay.
Nasaan ang tseke, Salve? Sabi mo iniwan mo sa table ko. You're getting more useless every day. Hindi mo ba alam na nakasalalay dito ang shipment ng mga gamot para sa susunod na buwan? Ang boses ni Javier ay tila isang matalim na palasong tumama sa katahimikan ng kanilang silid-aklatan. Sa harap ni Salve, ang kanyang asawa ay balisa. Ang mga kamay nito ay mabilis na nagkakalkal sa mga tumpok ng papel sa ibabaw ng lamesa. Dahilan upang ang ilang mga dokumento ay dahan-dahang mahulog sa sahig. Ang bawat malakas na paghinga ni Javier ay nagpapakita ng matinding kaba. Isang kabang hindi dahil sa pag-aalala sa kumpanya, kundi dahil sa takot na mapahiya sa mga suppliers na kasalukuyang naghihintay sa conference room. Kalmado lang na nakatayo si Salve sa gilid habang dahan-dahang tinitiklop ang mga bagong labang polo ni Javier. Ang kanyang mga kamay ay matatag, walang bakas ng panginginig. Kahit na sa loob ng kanyang bulsa, ay nararamdaman niya ang matigas na gilid ng tsekeng nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang tsekeng nawawala na kailangan nilang ibayad sa kanilang pinakamalaking supplier. I'm sorry, Javier. Sigurado akong inilagay ko yon sa tapat ng laptop mo bago ako umalis papuntang ospital kagabi. Mahinang sagot ni Salve. Ang kanyang tono ay puno ng pagkukunwari. At tila ba naguguluhan din siya? Baka nailipat ni Mama o ni Maricel nung pumasok sila rito kaninang umaga. Bullshit! Alam mong bawal silang makialam sa mga accounts. Sigaw ni Javier habang mabilis na lumabas ng silid. Ang bawat mabigat na hakbang niya sa pasilyo ay lumilikha ng yanig na nararamdaman ni Salve hanggang sa kanyang mga talampakan. Sumunod si Salve sa conference room kung saan ang tatlong kinatawan ng supplier ay seryosong nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pasensya. Doon din ay naroon si Doña Celia, nakasuot ng kanyang pinakamahal na terno, pilit nang ngumingiti habang ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa paghawak sa kanyang baston. Mr. Vergara, we have been waiting for 30 minutes. Sabi niyo ay handa na ang bayad. If the check isn't here, we will have to halt the distribution immediately. Ani ng isa sa mga supplier. Ang boses nito ay puno ng awtoridad at pagbabanta. Namutla si Javier. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Doña Celia at kay Salve, naghahanap ng sisisihin sa kahihiyang nararanasan niya sa harap ng mga kliyente. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang mahabang oras ng pagpapahirap. Ang imahe ng mahusay na direktor na pilit niyang binuo sa loob ng 8 taon ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. I apologize. There must have been a clerical error. My wife, Salve, who handles the bookkeeping, seems to have misplaced it. Nauutal na paliwanag ni Javier habang itinuturo si Salve ng may mapanghusgang tingin. Ang mga mata ng lahat ng tao sa kwarto ay lumingon kay Salve. Sa sandaling iyon, nakita niya ang matalim na kislap sa mga mata ni Doña Celia. Ang tingin na tila ba gusto siyang lamunin ng buhay. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Salve ang isang lihim na kagalakan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang natataranta ang mga Vergara dahil sa sarili nilang kapabayaan na ipinasa nila sa kanya. Tumayo si Doña Celia mula sa kanyang upuan. Ang dahan-dahang pagtunog ng dulo ng kanyang baston sa ibabaw ng marmol na sahig habang papalapit siya kay Salve ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nang makatapat siya sa kanyang minugang, ang hangin sa paligid ay tila naging lason. You stupid girl! Isang mabilis at malakas na paghampas ng palad ni Doña Celia ang tumama sa pisngi ni Salve. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapalingon maging ang mga katulong na nasa labas ng pinto. Naramdaman ni Salve ang biglaang pag-init at pamamanhid ng kanyang pisngi. Ang kanyang ulo ay tumagilid sa lakas ng tama, at ang ilang hibla ng kanyang buhok ay humarang sa kanyang paningin. Ang sakit sa balat ay hindi hamak
na mas magaan kaysa sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kahihiyang ito sa harap ng maraming tao ay isang bagong antas ng pagpapakasakit. Pinatira ka namin dito, binigyan ka namin ng buhay, at ito lang ang igaganti mo sa amin? Ang ipahiya ang pamilya Vergara sa harap ng mga kasosyo namin? Galit na sabi ni Doña Celia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot habang itinuturo ang mukha ni Salve. Nanatiling nakayuko si Salve. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Sa ilalim ng kanyang buhok, isang maliit at malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakikita ng sinuman. Ang sampal na ito ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang resibong gagamitin niya sa darating na panahon. Ang bawat hapdi sa kanyang pisngi ay isang paalala na wala nang babalikan pa. Magmula ngayon, wala ka nang hahawakang anumang dokumento ng kumpanya nang hindi ko nakikita. Javier, dalhin mo ang mga taong ito sa bangko at doon ka mag-issue ng bagong tseke. Now, utos ni Doña Celia. Habang nagmamadaling lumabas ang lahat, naiwan si Salve sa gitna ng conference room, mag-isa at namamanhid ang pisngi. Hinawakan niya ang kanyang bulsa kung saan naroon pa rin ang orihinal na tseke. Ang unang ganti ay tapos na. Nasilip na niya ang takot sa mga mata ng mga Vergara. Hanggang kailan kaya kayang tiisin ng isang tao ang bawat sampal ng tadhana bago niya tuluyang ibalik ang bawat sakit na natanggap niya? Ang bawat patak ng dugo sa kanyang pusong sugatan ay tila ba nagiging tinta na isinusulat ang huling kabanata ng pamilyang minsang itinuring niyang sarili niya. Ang bawat pintig sa namamagang pisngi ni Salve ay tila isang malakas na tunog ng kampana sa loob ng kanyang pandinig. Nagpapaalala sa kanya na ang bawat butil ng kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Sa loob ng banyo ng conference room, kung saan ang malamig na liwanag ay tumatama sa puting pader, tiningnan ni Salve ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang mapulang marka sa kanyang muka ay hindi lamang isang sugat mula sa kamay ni Doña Celia. Ito ay isang selyo ng katapusan ng 8 taon niyang pagpapakumbaba. Hinawakan niya ang malamig na gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa matigas na porselana habang pinagmamasdan niya ang sarili. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang mahiyaing accountant na laging nakayuko. Sa likod ng mga matang puno ng pighati, may isang bagong ningas na nagsisimula ng lumyab. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi nito natutupok ang bawat kasinungalingan ng pamilya Vergara. Ang bawat hapdi na nararamdaman niya sa balat ay nagiging lakas na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling ito, ang takot ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Inilabas ni Salve ang kanyang cellphone mula sa loob ng kanyang apron. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig nang hanapin niya ang pangalan ni Theo sa kanyang mga contact. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin, ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang ina at ang sarili niyang dangal. Theo, gawin na natin ang plano. Bulong ni Salve nang sagutin ng abogado ang tawag. Ang kanyang boses ay walang alinlangan, walang bakas, ng panghihinayang. Ilabas mo na ang lahat ng mga dokumento, ihanda mo na ang bawat ebidensya. Ayaw ko nang may matira kahit isang piraso ng kanilang kasinungalingan. Wala na tayong babalikan pa. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Theo. Sa kabilang linya, isang buntong hiningang puno ng suporta at pangunawa. Are you sure, Salve? Once we start this, there's no turning back. Sisiguraduhin nating hindi lang sila babagsak, kundi magbabayad sila sa bawat sentimong ninakaw nila sa iyo. Sigurado na ako, Theo. Sa bawat sampal na tinanggap ko, isang katotohanan ang ibabalik ko sa kanila.
Sagot ni Salve bago dahan-dahang ibaba ang telepono. Ang marahang pagbagsak ng kanyang mga kamay sa gilid ay tila ba isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang siya mismo ang nagplano sa gitna ng kanyang pananahimik. Isang malakas na pagbukas ng pinto ng banyo ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Maricel, nakataas ang kilay at may dalang isang makapal na folder na puno ng mga makukulay na papel. Tila wala itong pakialam sa nangyari kay Salve kanina. Ang tanging mahalaga dito ay ang sarili nitong kapakanan at ang nalalapit na pagdiriwang ng pamilya. Oh, nandyan ka lang pala. Stop acting like a victim, Salve. Kasalanan mo naman kung bakit ka nasampal ni Mama. Anyway, ito ang mga final layouts para sa grand anniversary gala ng kumpanya. I want you to double-check the guest list and the catering budget. Make sure everything is perfect. This is the biggest event of the year at ayaw ni Javier na may maging aberya. Utos ni Maricel habang ibinibigay ang folder kay Salve nang hindi man lang ito tinitingnan sa mata. Kinuha ni Salve ang folder ng walang kibo. Ang bawat pahina sa loob nito ay nagpapakita ng karangyaan, mga bulaklak mula sa ibang bansa, mga mamahaling alak, at ang listahan ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa lungsod. Ang Grand Anniversary Gala na gaganapin sa susunod na linggo ay ang entablado kung saan ipapakita ng mga Vergara sa mundo ang kanilang kunwaring tagumpay. Don't worry, Maricel. Sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang gabing ito para sa inyong lahat. Mahinang sabi ni Salve. Ang kanyang boses ay tila may dalang misteryong hindi napansin ng kanyang hipag. Good. Bilisan mo riyan dahil marami pa tayong gagawin, sabi ni Maricel. Bago muling lumabas ng banyo, ang tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa sahig ay tila ba isang pagbibilang ng mga huling sandali ng kanilang kaligayahan. Naiwan si Salve na nakatingin sa folder. Ang anunsyo ng Grand Anniversary Gala ay hindi na lamang isang pagdiriwang para sa kanya. Ito ang magiging gabi ng huling paghuhukom. Sa gitna ng mga sayawan, musika at karangyaan, doon niya ipapakita ang tunay na mukha ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ang bawat detalye ng gabing iyon ay magiging bahagi ng isang bitag na sila mismo ang nagpondo sa pamamagitan ng kanyang ninakaw na pera. Paano kaya haharapin ng pamilya Vergara ang katotohanan kapag ang lahat ng kanilang itinatagong dumi ay bumulaga sa harap ng mga taong pilit nilang pinapahanga? At hanggang kailan mananatiling nakatayo ang isang mansyong gawa sa kasinungalingan bago ito tuluyang gumuho sa ilalim ng bigat ng katarungan? Ang gabi ng gala ay papalapit na at kasabay nito ang simula ng katapusan ng lahat ng kanilang tinatamasa. Talaga bang iniisip mo na mananatili ako sa babaeng yan kapag nakuha ko na ang huling bahagi ng ari-arian ng ama niya? Konting tiis na lang, Ma. Kapag nakuha na natin ang huling pirma niya sa anniversary gala, itatapon ko na siya palabas ng bahay na ito na parang basura. Ang mga salitang yon na nanggagaling sa speaker ng laptop ay tila mga matatalim na kidlat na paulit-ulit na pumupunit sa katahimikan ng madilim na opisina ni Javier. Nakaupo si Salve sa harap ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan at mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang boses ni Javier sa audio recording na palihim niyang nakuha mula sa isang hidden file ay walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng kahit katiting na pagmamahal na ipinapangako nito sa kanya gabi-gabi sa loob ng 8 taon. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong pagkatao ni Salve. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging lason na humahadlang sa bawat paghinga niya. Ang kanyang mga paa ay naging manhid, tila ba nawalan ng kakayahang itayo ang kanyang sariling bigat. Sa loob ng 8 taon, inisip niya na ang kanyang sakripisyo ay sapat na para ituring siyang pamilya. Inisip niya na ang bawat puyat niya sa pag-ayos ng kanilang kumpanya ay pagpapakita ng katapatan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay naging isang malupit na biro.
Hayaan mo na siyang mag-iyak-iyakan sa ospital para sa nanay niya. Mas mabuti ngang doon siya nakatutok para hindi niya mapansin ang mga ginagawa natin sa accounts. Maririnig din ang boses ni Doña Celia sa recording na sinundan ng isang mahaba at nakakangilong halakhak. She's just a glorified maid with an accounting degree. Pagkatapos ng gabi ng gala, wala na siyang silbi sa atin. Naramdaman ni Salve ang isang mainit na likidong dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimula ng bumunot sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang bawat salita ng kanyang biyenan at ng kanyang asawa ay tila isang kumpirmasyon na sa bahay na ito, ang kanyang halaga ay nakabase lamang sa kung gaano karaming pera ang maaari nilang makuha sa kanya. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isa lamang palang mahabang dula-dulaan kung saan siya ang tanging manonood na naniwala. Dahan-dahang ipinikit ni Salve ang kanyang mga mata. Pilit na pinatatahimik ang ingay ng kanyang nagwawasak na puso. Naisip niya ang bawat gabi na ipinagluluto niya si Javier ng hapunan, ang bawat umaga na maingat niyang inihahanda ang mga gamit nito, at ang bawat pagkakataon na pinili niyang manahimik sa harap ng pang-aapi ni Doña Celia para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pagsasama. Ang lahat ng iyon ay itinapon sa putikan ng mga taong pinakapinagkatiwalaan niya. Tumayo si Salve mula sa kanyang upuan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. Inilipat niya ang audio file sa kanyang sariling storage at dahan-dahang isinara ang laptop. Ang mahinang tunog ng paglapat ng takip ng computer ay tila ba ang tunog ng huling pinto na nagsasara sa kanyang nakaraan. Wala nang puwang para sa awa. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Javier, akala mo ba ay ikaw ang nagmamaneho ng buhay ko? Bulong ni Salve sa madilim na silid. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nananatili sa hangin. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang huling pirma na hinahangad mo. Ngunit sisiguraduhin kong ang pirmang iyon ang magiging huling bagay na kukunin mo sa akin bago ka mawalan ng lahat. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas, kung saan ang mga bituin ay tila ba nakikisalamuha sa dilim ng langit. Ang Grand Anniversary Gala ay gaganapin na sa loob ng 3 araw. Ang kanyang baluti, ang isang napakagandang gown na gawa sa seda at may mga dekorasyong tila ba nakatagong mga patalim, ay nakahanda na sa kanyang cabinet. Hindi na siya ang babaeng dadaan sa kusina para magsilbi. Siya na ang bagyong gigiba sa bawat poste ng pamilya Vergara. Sa kabilang bahagi ng bahay, narinig ni Salve ang masayang tawanan nina Maricel at Javier na nag-uusap tungkol sa kanilang mga isusuot sa party. Ang kanilang kagalakan ay tila isang malupit na musika sa kanyang pandinig. Ngunit sa halip na masaktan, isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Paano nga ba haharapin ng isang tao ang katotohanang ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong matagal ng pinatay ng kataksilan kapag ito ay muling nabuhay para sa katarungan? Ang gabi ng gala ay hindi na lamang isang party. Ito ang magiging dambana kung saan iaalay ni Salve ang bangkay ng kanyang mga pangarap para sa isang bagong bukas. Ang bawat amoy ng sariwang mga liryo na nakakalat sa buong mansyon ay tila isang nakakalunod na halimuyak na nagpapaalala kay Salve ng isang lamay sa halip na isang pagdiriwang. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang abalang mga hakbang ng mga katulong, ang dahan-dahang paglipat ng mga mamahaling kasangkapan, at ang palahaw ng boses ni Maricel na nagbibigay ng mga huling utos para sa gabi ng Grand Anniversary Gala. Ang bahay ng mga Vergara ay tila isang hayop na nagbibihis ng ginto upang itago ang nabubulok nitong laman. Nakatayo si Salve sa harap ng kanyang malaking salamin.
Nakasuot lamang ng isang manipis na borlas habang pinagmamasdan ang kanyang sariling anyo. Ang kanyang balat ay tila naging maputla sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Dahan-dahan niyang kinuha ang pekeng kwintas na ibinigay ni Javier, ang imitasyong alahas na naging simbolo ng bawat kasinungalingang tinanggap niya. Isinuot niya ito, nararamdaman ang lamig ng metal na tila isang paalala ng bawat luhang ibinuhos niya sa dilim. "You look stunning, Salve. Bagay na bagay sa'yo ang gown na yan," ani Javier habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Nakasuot ito ng isang napakagandang tuxedo. Ang bawat tupi ng tela ay perpekto. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang ngiti ay tila ba nanggagaling sa isang taong walang anumang bahid ng pagkakasala. Lumapit si Javier sa likuran ni Salve at hinawakan ang kanyang mga balikat. Naramdaman ni Salve ang panginginig ng kanyang kalamnan sa bawat haplos ng kanyang asawa, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. "Salamat, Javier. Para sa gabing ito, gusto kong maging perpekto ang lahat. Ayaw kong may masabi ang mga bisita tungkol sa asawa mo." "That's my girl?" Bulong ni Javier bago inabot ang isang pulang folder na kanina pa nito bitbit. "Huwag mong kalilimutan, Salve. Mamaya sa gitna ng programa, pipirmahan mo ang mga huling dokumento para sa transfer ng assets. It's for the future of the company. It's for us. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para maging tahimik na ang lahat." Tumingin si Salve sa folder. Ang kulay nito ay tila dugo sa ilalim ng liwanag ng lampara. Sa loob niyon ay ang mga huling ari-ari ang iniwan ng kanyang ama, ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na gustong ubusin ng mga Vergara. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder at naramdaman ang bigat nito. Tila babitbit niya ang bawat hinagpis ng kanyang yumaong magulang. "Pipirmahan ko, Javier. Pangako, magkakaroon ng katapusan ang lahat ng ito mamaya." Sagot ni Salve. Ang kanyang boses ay tila isang panata na tanging siya lamang ang nakakaunawa sa tunay na kahulugan. Bago sila lumabas, dumaan muna sila sa silid ni Doña Celia. Ang matanda ay nakasuot ng isang marangyang gown na kulay lila, puno ng mga tunay na brilyante na kumikinang sa bawat paggalaw nito. Nang makita si Salve, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa nang may mapanuring mga mata. "Siguraduhin mong hindi ka magkakamali sa harap ng mga bisita, Salve. Isang malaking pagkakataon ito na mapabilang ka sa ganitong karangyaan. Huwag mong ipapahiya ang pangalang Vergara." Ngumiti lamang si Salve, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumabas sila ng mansyon at sumakay sa itim na sasakyan na magdadala sa kanila sa ballroom ng pinakamalaking hotel sa lungsod. Habang bumibiyahe, pinagmamasdan ni Salve ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na dumadaan sa bintana. Ang bawat gusali, ang bawat kalsada ay tila mga saksi sa kanyang 8 taong paghihirap. Pagdating sa hotel, ang paligid ay puno ng mga mamahaling sasakyan at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan. Ang dahan-dahang pagtunog ng mga sapatos sa ibabaw ng pulang karpet ay tila isang martsa patungo sa isang dambana. Nakita ni Salve sa malayo si Theo, nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng simpleng tuxedo at tumango ito ng bahagya ng magtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na kumpirmasyon na ang lahat ng ebidensya ay handa na. Huminga ng malalim si Salve habang papalapit sila sa pintuan ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagyakap sa kanyang bagong anyo. Hindi na siya ang asawang sunod-sunuran. Siya na ang bagyong handang sumira sa bawat pader ng kasinungalingan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang pulang folder. Ang folder na hindi naglalaman ng kanyang pirma kundi ng kanilang hatol. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, naglalabas ng malakas na liwanag at ang himig ng klasikal na musika na pumuno
sa bawat sulok ng kanyang pandinig. Ang bawat mata sa loob ng silid ay lumingon sa kanila. Itinaas ni Salve ang kanyang noo. Ang bawat himaymay ng kanyang gown ay tila sumasayaw sa hangin habang naglalakad siya patungo sa gitna ng entablado. Sino nga ba ang mag-aakala na sa gitna ng ganitong karangyaan ay may isang pusong nagdurusa? At sino ang makakapagsabi na ang bawat ngiting nakikita nila sa mukha ni Salve ay ang huling sandali ng katahimikan bago ang pagsabog ng katotohanang wawasak sa lahat? Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang bawat bisita ay walang kaalam-alam na sila ay magiging saksi sa pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng pamilya Vergara. Sa gitna ng malawak na ballroom na pinaliligiran ng mga gintong palamuti at nagniningning na mga chandelier, ang bawat himig ng biolin ay tila isang marahang hagupit sa pandinig ni Salve. Ang amoy ng mamahaling alak at ang matatamis na pabango ng mga panauhin ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon, lumilikha ng isang atmosperang puno ng kaplastikan at nakatagong dumi. Nakatayo si Salve sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa pulang folder. Nararamdaman ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso na tila ba isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng pamilya Vergara. Umakyat si Javier sa entablado nang may mapagmalaking tindig. Ang kanyang tuksido ay walang kasing kinis at ang kanyang nangiti ay tila ba galing sa isang anghel na bumaba sa lupa para magbigay ng biyaya. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Javier. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mga speaker. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 30 taon ng tagumpay ng Kumpanya Vergara. Ngunit higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking asawa, si Salve. Siya ang aking inspirasyon, ang haligi ng aming tahanan, at ang dahilan kung bakit kami narito ngayon. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa ballroom. Nakita ni Salve si Doña Celia na nakaupo sa harapang lamesa, tumatango-tango ng may mapagkunwaring pagmamalaki habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kanyang mga brilyante. Ang bawat papuring binibitawan ni Javier ay tila isang lason na dahan-dahang ibinubuhos sa lalamunan ni Salve. Alam niya ang katotohanan na ang bawat salitang iyon ay bahagi lamang ng kanilang plano para makuha ang huli niyang pirma bago siya itapon na parang basura. And now, bago natin pirmahan ang panibagong milestone para sa ating kumpanya, panoorin po muna natin ang isang maikling video ng aming journey. Anunsyo ni Javier habang itinuturo ang malaking screen sa likod niya. Dahan-dahang dumilim ang paligid ng ballroom. Tumingin si Salve sa isang sulok kung nasaan si Theo at sa isang maliit na pagtango ng abogado, alam niyang nagsimula na ang tunay na palabas. Ang screen ay hindi nagpakita ng mga larawan ng kumpanya. Sa halip, isang malabo ngunit malinaw na audio recording ang nagsimulang tumunog. Pumupuno sa bawat sulok ng silid ng isang nakakangilong katotohanan. Talaga bang iniisip mo na mananatili ako sa babaeng iyan kapag nakuha ko na ang huling bahagi ng ari-arian ng ama niya? Itatapon ko na siya palabas ng bahay na ito na parang basura. Ang boses ni Javier ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng ballroom. Ang mga panauhin na kanina ay abala sa tawanan at pagkain ay biglang natigilan. Ang bawat pagkalansing ng mga tinidor sa porselana ay huminto. Ang bawat bulungan ay naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang boses ni Doña Celia ay sumunod na narinig sa buong ballroom. She's just a glorified maid with an accounting degree. Pagkatapos ng gabi ng gala, wala na siyang silbi sa atin. Gamitin mo ang pera ng ama niya para sa kumpanya at sa luho ni Maricel. Kasunod nito, lumitaw sa screen ang mga dokumento ng bangko, ang mga ilegal na transfer ng pondo, ang mga pekeng pirma ni Salve, at ang mga litrato ni Javier at Doña Celia na binubuksan ng vault ni Salve sa gitna ng gabi. Ang bawat ebidensya ay tila isang dagok na tumatama
sa mukha ni Javier na ngayoy nakatayo sa entablado, putla ang muka at nanginginig ang buong katawan. "Ano ito? Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen!" sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at kahihiyan. Ngunit ang boses niya ay nalunod sa mga bulong ng gulat at pagkamuhi ng mga panauhin. Dahan-dahang naglakad si Salve patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila ba isang pagmartsa ng katarungan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Javier. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagnakaw sa kanya, at ang lalaking ngayon ay nagbabayad sa bawat kasinungalingan nito. "Ang pirmang hinihintay mo, Javier, ay narito na," mahinang sabi ni Salve, ngunit ang kanyang boses ay malinaw na narinig ng lahat dahil sa mikroponong malapit sa kanya. "Pero hindi ito pirma para sa kumpanya mo. Ito ang pirma para sa huling paghuhukom nyo." Sa gitna ng kaguluhan, ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng marahas. Ang ritmo ng matitigas na sapatos ng mga otoridad na tumatama sa sahig ay pumuno sa silid. Ang bawat pulis na pumasok ay may dalang warrant, ang kanilang tindig ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Javier Vergara at Celia Vergara, inaaresto kayo sa kasong pagnanakaw, forgery at malversation of funds," deklara ng isang opisyal habang papalapit kay Javier sa entablado. Isang malakas na tili ang nanggaling kay Doña Celia bago ito dahan-dahang bumagsak sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang mga brilyante na tila ba maililigtas siya ng mga ito mula sa kahihiyan. Si Maricela naman ay pilit na nagtatago sa likod ng mga panauhin, ngunit ang kanyang muka ay puno na rin ng takot. Nakatayo si Salve sa gitna ng entablado, nakatingin sa paligid habang ang kanyang pamilya ay isa-isang nilalagyan ng posas sa harap ng mga taong pilit nilang pinahanga. Ang bawat pagtakas ng luha sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang sa wakas ay tapos na ang lahat. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan, at sa gabing ito, ang katotohanan ay tila isang bagyong luminis sa bawat dumi ng kanyang buhay. Paano kaya haharapin ng pamilya Vergara ang bukas kung ang lahat ng kanilang dangal ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong mundo? At hanggang kailan mananatili ang sakit sa puso ni Salve bago ito tuluyang mapalitan ng kapayapaan? Ang paghuhukom ay hindi lamang naganap sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng isang babaeng marunong lumaban ng tahimik. Ang bawat marahas na hakbang ng mga otoridad sa ibabaw ng makintab na sahig ng ballroom ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng isang buong kaharian. Ang malamig na bakal ng posas na dahan-dahang ipinupulot sa mga pulso ni Javier ay lumikha ng isang matunog na paglapat. Isang tunog na tila ba ang huling kandado na nagsasara sa pintuan ng kanyang kalayaan. Ang ingay ng mga bulungan ng mga panauhin na kanina ay puno ng paghanga ay napalitan ng isang mapait na koro ng pagkamuhi at pangungutya habang pinapanood nila ang pagbagsak ng pamilya Vergara. Sa gitna ng entablado, lumapit si Theo na may dalang isang makapal na asul na folder. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad habang iniaabot niya ang mga dokumento sa opisyal ng pulisya. Narito ang warrant of distraint at ang formal na reklamo para sa qualified theft, falsification of public documents, at malversation of funds. Ang lahat ng mga bank accounts ng pamilya Vergara, kabilang na ang mga ari-ari ang nakapangalan sa kumpanya, ay kasalukuyan ng naka-freeze sa ilalim ng utos ng korte. Deklara ni Theo. Ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na silid. Naramdaman ni Salve ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatingin kay Javier. Ang asawa niya, na kanina ay punong-puno ng yabang, ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa harap ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, pilit na naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata ni Salve.
Salve, please! Mag-usap tayo. Hindi mo kailangang gawin ito sa harap ng maraming tao. Pamilya tayo, di ba? Mahal kita, Salve. Gagawa natin ito ng paraan. Sigaw ni Javier habang dahan-dahang hinihila ng mga otoridad palabas ng entablado. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang tunog na tila ba isang sugatang hayop na pilit na tumatakas sa bitag. Hindi kumibo si Salve. Tumingin siya sa ibaba ng entablado kung saan si Doña Celia ay kasalukuyang inaalalayan ng mga katulong. Ang matanda ay tila ba biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kwintas na brilyante. Tila ba iniisip na ang yaman niyang ito, ang huling bagay na magliligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Salve ang apoy ng puot na unti-unti nang pinapatay ng takot. Ipinahiya mo kami, Salve. Binigyan ka namin ng lahat at ito ang igaganti mo. Nanginginig na sigaw ni Doña Celia bago ito dahan-dahang nawalan ng malay at sumandal sa bisig ng isang nurse. Ang kanyang pagbagsak ay tila ang huling hininga ng kanilang pekeng dignidad. Maging si Maricel ay hindi nakatakas. Habang pilit itong tumatakas patungo sa exit, hinarang siya ng 2 babaeng pulis. Maricel Vergara Dizon, kailangan mo ring sumama sa amin para sa investigasyon tungkol sa mga utang na ginamitan mo ng pekeng garantor, sabi ng isang pulis. Ang tili ni Maricel ay tila isang matalim na tunog ng pagpunit sa hangin, ngunit walang sino man sa mga panauhin ang nagtangkang tumulong sa kanya. Dahan-dahang naglakad si Salve palabas ng ballroom, kasunod si Theo. Habang binabagtas nila ang lobby ng hotel, naramdaman ni Salve ang sariwang hangin na nanggagaling sa labas. Ang bawat hakbang niya palayo sa karangyaan ng hotel ay tila isang pagtanggal ng mabigat na pasan sa kanyang balikat. Pagdating nila sa labas, ang langit ay nagsimula nang maglabas ng maliliit na patak ng ulan na tila ba ang kalikasan ay nakikiisa sa paglilinis ng kanyang madilim na nakaraan. Sa gilid ng kalsada, bago isakay si Javier sa loob ng sasakyan ng pulis, nagkaroon siya ng pagkakataon na makalapit ng bahagya kay Salve. Ang ulan ay dahan-dahang bumabasa sa kanyang mamahaling tuksido, ginagawa itong mabigat at pangit sa paningin. Lumuhod si Javier sa harapan ni Salve. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa maputik at basang semento. Salve, parang awa mo na. Ang Nanay Pilar, iisipin mo ba ang mangyayari sa amin? Patawarin mo ako. Salve, nagkamali ako, pero ginawa ko lang yon para sa atin. Pagmamakaawa ni Javier habang pilit na hinahawakan ang dulo ng gown ni Salve. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Lumilikha ng isang imahe ng matinding pagsisisi na huli na ang lahat. Tiningnan ni Salve si Javier nang may malalim na pighati, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Ginawa mo yon para sa inyo, Javier, hindi para sa atin. Ang pag-ibig na binigay ko sa iyo ay totoo, pero ang pag-ibig na binalik mo sa akin ay puro kasinungalingan at pagnanakaw. Ang operasyon ng nanay ko ay bukas na, at ang perang gagamitin ko ay ang perang pinilit mong itago sa akin. Dahan-dahang binawi ni Salve ang kanyang gown mula sa pagkakahawak ni Javier. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila ba naguhugas sa bawat hapdi ng sampal na natanggap niya. Tumalikod siya at sumakay sa sasakyan ni Theo. Iniwan si Javier na nakaluhod sa putikan habang ang mga sirena ng pulis ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw sa madilim na kalsada. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tumingin si Salve sa side mirror. Nakita niya ang anino ng hotel na unti-unti nang lumiliit, kasama ang lahat ng sakit at pagdurusa ng nakaraang 8 taon. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya makakaganti, kundi kung paano siya muling matututong huminga sa isang mundong wala ng kasinungalingan. Sapat na ba ang pagkakulong ni Javier para maibsan ang 8 taon ng kanyang pagpapakasakit? At sa gitna ng matinding tagumpay na ito, handa na ba ang puso ni Salve na tanggapin ang bukas na puno ng kalayaan?
o mananatili siyang bilanggo ng mga alaala ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging tunay? Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila isang hudyat ng simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Ang bawat hakbang ni Salve sa loob ng walang buhay na pasilyo ng mansyon ng mga Vergara ay tila isang paglalakad sa isang libingan na gawa sa marmol at ginto. Ang bango ng mga mamahaling liryo na dati ay pumupuno sa bawat sulok ay napalitan na ng amoy ng alikabok at malamig na hangin ng kawalan. Ang bawat malakas na pag-alingawngaw ng kanyang mga sapatos sa sahig ay nagpapaalala sa kanya na ang bahay na ito, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay isa na lamang ngayong hungkag na shell na naghihintay na tuluyang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kasalanan. Sa gitna ng malawak na sala, nakita ni Salve ang mga tauhan ng bangko na dahan-dahang naglalagay ng mga dilaw na tape sa bawat pintuan. Ang dahan-dahang paghatak ng tape at ang pagdikit nito sa kahoy ay tila isang huling hatol na hindi na mababago. Ang mga kasangkapang pinaghirapan ni Salve na ayusin at pangalagaan ay isa-isang nilalagyan ng inventory tags, tila mga bangkay na binibilang bago ilibing. Ang bawat piraso ng muebles ay may dalang alaala ng 8 taon niyang pagtitiis. Isang pagtitiis na natapos sa isang malagim na gabi ng paghuhukom. Nakita niya si Maricel na nakaupo sa ibabaw ng kanyang malaking maleta sa labas ng gate. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang mga mata ay puno ng pamamaga dahil sa walang katapusang pag-iyak. Wala na ang kanyang mga brilyante, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Iniwan siya ng kanyang asawa, tinangay ang huling piraso ng pera na itinago nito, at iniwan si Maricel sa gitna ng dambuhalang utang na hindi nito kayang bayaran. Ang bawat mahinang hikbi ni Maricel sa ilalim ng init ng araw ay tila isang kumpirmasyon na ang kasakiman ay laging may katapat na kabayaran. "Salve, parang awa mo na. Saan ako pupunta?" Tanong ni Maricel nang mapansin ang kanyang hipag. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. "Wala na akong kahit ano. Kinuha na ng bangko ang lahat. Ang asawa ko, iniwan ako." Tumingin si Salve kay Maricel nang may halong pighati at pangunawa, ngunit wala na ang dating lambot sa kanyang mga mata. "Pinili niyo ang landas na ito, Maricel. Ang bawat sentimong ginamit niyo sa luho ay kinuha sa buhay at dugo ng ibang tao. Ngayon, kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa, kung paano ko ginawa noong bawat gabi na pinagtatawanan niyo ako sa loob ng bahay na ito." Hindi na lumingon si Salve at dahan-dahang naglakad patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang sasakyan ni Theo. Pupunta siya sa kulungan upang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Pagdating sa visitation room ng provincial jail, ang amoy ng luma at siksik na silid ay tila isang matalim na sampal sa kanyang pandinig. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Javier, ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo niya. Napakayayat na ni Javier. Ang kanyang orange na uniforme ay tila ba mas malaki sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay puno ng lumbay na hindi kayang pawiin ng anumang pagdadahilan. Nang kunin ni Javier ang telepono, naramdaman ni Salve ang panginginig ng kamay nito sa kabilang panig ng salamin. "Salve ko, kumusta ang Nanay Pilar? Ligtas na ba siya?" Ang unang tanong ni Javier, ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka, puno ng pagsisisi na tila ba huli na ang lahat. "Gabi-gabi akong nananalangin na sana ay mapatawad mo ako. Hindi ko gustong mangyari ito, Salve. Nadala lang ako ng pressure ni Mama at ni Maricel." Huminga ng malalim si Salve, nararamdaman ng bawat pintig ng kanyang puso na tila ba dahan-dahan ng kumakalma. "Ang nanay ay ligtas na, Javier. Tapos na ang operasyon niya. Pero ang sugat na iniwan niyo sa akin, iyon ang kailangan kong gamutin sa mahabang panahon. Pinatawad na kita,
Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit na ito sa bawat hakbang ko sa bagong buhay ko. Talaga? Maari mo ba akong tulungan sa mga abogado? Sally, please, talk to Theo. Hindi ko kayang manatili rito. Mabulok ako rito. Pagmamakaawa ni Javier, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa desperasyon. Tumingin si Salve ng diretso sa mga mata ni Javier. Ang kanyang paningin ay tila isang malalim na dagat na walang hangganan. Ang katarungan ay kailangang mangyari, Javier. Ang bawat pagkakamali ay may pananagutan. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Isinara ko na ang bawat pinto ng buhay ko na may kinalaman sa inyo. Mula ngayon, ikaw na lang ang magdadala ng bigat ng iyong sariling mga desisyon. Dahan-dahang ibinaba ni Salve ang telepono. Ang mahinang tunog ng paglapat ng device sa lalagyan nito ay tila ba ang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagdurusa. Tumayo siya at naglakad palabas ng kulungan. Hindi na nililingon ang lalaking patuloy na tumatawag sa kanyang pangalan sa likod ng salamin. Sa labas, ang araw ay maliwanag. Nagbibigay ng init na tila ba isang mainit na yakap sa kanyang katawan. Ang bawat bugso ng hangin ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ang pamilya Vergara ay naging abo na ng kanilang sariling kasakiman. At mula sa mga abong yon, si Salve ay handa ng bumangon. Hanggang kailan kaya mananatili ang mga alaala ng sakit bago ito tuluyang mapalitan ng mga bagong alaala ng kaligayahan? At sa gitna ng bawat pagsubok, paano nga ba mahahanap ng isang tao ang lakas na muling magtiwala sa mundo? Ang bawat hakbang ni Salve patungo sa kanyang bagong bukas ay tila isang pangako na ang buhay ay laging may paraan para bumawi sa mga taong marunong maghintay at lumaban para sa katotohanan. Ang bawat marang hampas ng alon sa pampang na lumilikha ng isang paulit-ulit at nakakaantok na himig ng kalikasan ay tila isang banayad na haplos sa pagod na kaluluwa ni Salve. Sa loob ng kanilang maliit at payak na bahay na malapit sa dagat, ang bawat sulok ay puno ng liwanag na nanggagaling sa malalaking bintana. Ang amoy ng sariwang hangin na may halong alat ng dagat at ang bango ng nilagang luya ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Dito, wala ng mga kristal na chandelier na malamig ang kislap. Ang tanging liwanag ay ang init ng araw na nagbibigay ng pag-asa sa bawat bagong umaga. Nakatayo si Salve sa kanilang beranda. Pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw. Hawak niya ang isang baso ng mainit na kape. Nararamdaman ang init nito sa kanyang mga palad. Ang bawat paghigop niya ay tila isang pagtanggap sa kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang 8 taon ng pagiging bilanggo sa mansyon ng mga Vergara ay tila isang malabong panaginip na lamang na unti-unti nang tinatangay ng hangin. Salve anak, handa na ba ang mga gamit natin para sa physical therapy? Ang boses ni Nanay Pilar ay mahina pa rin, ngunit may dala na itong lakas at sigla na matagal na hindi narinig ni Salve. Dahan-dahang lumingon si Salve at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa isang silya. Ang muka ay may bakas na ng kulay at ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang matagumpay na operasyon at ang ilang linggong pahinga sa payapang lugar na ito ay nagbunga ng isang milagrong akala ni Salve ay hindi na mangyayari. Opo, Nay. Nandito na po ang lahat. Handa na rin ang iyong walker. Nakangiting sagot ni Salve habang lumalapit sa kanyang ina. Dahan-dahan niyang inalalayan si Nanay Pilar na tumayo. Ang bawat pag-angat ng katawan ng matanda ay tila isang pagsisikap na puno ng dignidad. Nang mahawakan ni Nanay Pilar ang kanyang walker, naramdaman ni Salve ang panginginig ng mga kamay nito. Isang panginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyong muling lumakad sa sariling mga paa. Ang bawat tunog ng paglapat ng mga paa ni Nanay Pilar sa sahig na sinusundan ng marahang pag-usad ng bakal na walker
ay tila isang kanta ng tagumpay sa pandinig ni Salve. Isang hakbang, dalawang hakbang. Sa bawat pag-usad, naramdaman ni Salve ang isang matinding emosyong bumubukal sa kanyang dibdib. Ang perang iniwan ng kanyang ama ay nagamit sa pinakamahalagang paraan, ang pagdugtong sa buhay ng taong pinakamahal niya. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Theo, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, dala ang ilang mga folder at isang bungkos ng mga bulaklak na dilaw. Ang kanyang nangiti ay tila babahagi na ng araw-araw na buhay ni Salve sa lugar na ito. Simula nang matapos ang kaso, hindi iniwan ni Theo si Salve, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigang handang makinig sa bawat kwento ng kanyang paghilom. "Good morning, Nanay Pilar. Ang galing niyo na pong maglakad." Bati ni Theo habang iniaabot ang mga bulaklak. Tumingin siya kay Salve. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga. "Salve, may magandang balita ako mula sa korte. Ang lahat ng assets na nakuha natin mula sa liquidation ng kumpanya Vergara ay nasa account mo na, at ang balita sa loob ng kulungan. Si Doña Celia ay kasalukuyang nasa infirmary dahil sa kanyang kondisyon, habang si Javier ay nagsisimula na sa kanyang sentensya." Tumango si Salve, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng galit o kagalakan sa paghihirap ng iba. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. "Salamat, Theo. Pero alam mo, higit sa perang yan, ang pinakamalaking yaman na nakuha ko ay ang pagkakataong ito. Ang makitang muling nakakatayo ang nanay at ang pakiramdam na wala na akong kailangang itago." Lumapit si Theo sa kanya at dahan-dahang itinabi ang mga dokumento. "Ano ang balak mong gawin ngayon, Salve? Ang sabi mo ay gusto mong magbukas ng sarili mong opisina." "Opo, Theo. Isang accounting at financial consulting firm para sa mga kababaihang tulad ko noon. Yung mga walang boses at walang kontrol sa sarili nilang pera. Gusto kong turuan silang lumaban bago pa mahuli ang lahat." Sagot ni Salve, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Naglakad ang tatlo patungo sa pampang ng dagat habang lumulubog ang araw. Ang bawat kulay ng langit, mula sa kahel, lila, hanggang sa malalim na asul, ay tila isang makulay na pagpipinta ng buhay ni Salve. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot dahil alam ni Salve na sa bawat paglubog ng araw ay may kasunod na panibagong liwanag. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Salve ang hangin na humahaplos sa kanyang buhok. Naisip niya ang kanyang ama. Ang 40 milyong piso ay maaring naglaho sa kasakiman ng iba. Ngunit ang tunay na diwa ng pagmamahal ng kanyang ama ay nanatiling buhay sa bawat hakbang ni Nanay Pilar at sa bawat pangarap na muling nabuo sa kanyang puso. Ang paghuhukom ay tapos na, at ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. "Patapos na tayo sa laban," bulong ni Salve sa hangin habang nakatingin sa malawak na karagatan. "Salamat sa paggabay sa akin patungo sa kalayaang ito." Dahan-dahang lumapit si Theo sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay, isang mahinahon at kagalang-galang na pagpapakita ng suporta. Hindi ito kailangan ng mga salita. Ang bawat katahimikan sa pagitan nila ay sapat na para sabihing sa mundong ito, may mga taong darating para tulungan kang muling mabuo ang iyong sarili. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na dadaloy, at sa bawat paghugas nito sa buhangin, ang lahat ng dumi ng nakaraan ay tuluyan ng mawawala. Ang kwento ni Salve Maristela ay nagtapos hindi sa isang marangyang selebrasyon, kundi sa isang payapang hapon sa piling ng kanyang ina at ng isang tapat na kaibigan. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pera, kundi ang pagkakaroon ng lakas na bitawan ang lahat ng nakakasakit sa iyo upang mahanap ang tunay na ikaw. At sa ilalim ng mga bituin,
na nagsisimulang magpakita sa langit. Si Salve ay nakangiting humaharap sa isang bukas na puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig. Isang taon nang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinatangay ang bawat bakas ng putik patungo sa malawak na karagatan. Sa gitna ng maunlad na bahagi ng lungsod, nakatayo ang isang simple ngunit eleganteng opisina na may nakasulat na gintong mga titik sa salamin. Maristela Financial Advocacy Center. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto sa silid na ito ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng pag-asa para sa mga kababaihang dumarating upang humingi ng tulong at gabay sa kanilang mga buhay at kabuhayan. Nakatayo si Salve sa harap ng kanyang malawak na bintana, pinagmamasdan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang kanyang anyo ay puno na ng kumpiyansa, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang suot na asul na blazer ay nagpapakita ng kanyang bagong katayuan bilang isang matagumpay na consultant. Wala na ang pekeng kwintas na kailanman ay hindi na niya muling isinuot. Sa halip, ang tanging palamuti sa kanyang leeg ay isang maliit na laket na may larawan ng kanyang ama at ni Nanay Pilar, isang tunay na ginto na sumisimbolo sa tunay na yaman ng kanyang puso. Dahan-dahang kinuha ni Salve ang isang lumang litrato mula sa kanyang lamesa. Ito ang litrato ng mansyon ng mga Vergara na ngayon ay isa na lamang bakanting lote matapos itong ma-foreclose at maibenta ng bangko. Nabalitaan niya na si Doña Celia ay tuluyan ng naging ulyanin sa loob ng pasilidad ng gobyerno. Paulit-ulit na tinatawag ang mga pangalan ng kanilang mga ninuno habang nakakapit sa mga basyong kahon ng alahas. Si Javier naman ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya. Isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang. Si Maricel ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit na paupahan, naglalako ng mga kakanin upang may makain araw-araw. Ang katarungan ay hindi lamang naging isang legal na proseso. Ito ay naging isang salamin na nagpakita sa kanila ng kawalan ng kanilang mga kaluluwa. Handa na ang lahat para sa seminar natin mamaya, Salve. Maraming nanay ang dumating para matutong mag-save at mag-invest ng sarili nilang pera. Ani Theo habang pumasok sa silid. Ang kanyang boses ay may dalang pamilyar na sigla na laging nagpapakalma sa kalooban ni Salve. Ngumiti si Salve at tumango. Salamat, Theo. Ito ang pangarap ko. Ang masiguradong wala ng ibang Salve na magiging biktima ng sarili nilang pamilya dahil lamang sa kawalan ng kaalaman sa pera. Lumapit si Theo sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Salve. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Isang sandaling puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan nila ay naging pundasyon ng isang relasyong mas malalim pa sa pagkakaibigan. Isang pag-ibig na dahan-dahang umuusbong sa gitna ng paghilom. Nanay Pilar is waiting for us sa garden later. Nagluto raw siya ng paborito mong sinigang. Dagdag ni Theo, habang ang kislap sa kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang uri ng kilig na ngayon pa lamang tunay na nararamdaman ni Salve sa kanyang buong buhay. Sa pagtatapos ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot-tanaw, naramdaman ni Salve ang isang matinding kapayapaan. Ang 40 milyong piso na ninakaw sa kanya ay hindi naging kawalan. Sa halip, ito ang naging binhi ng isang bagong buhay kung saan ang bawat sentimo ay may dangal at ang bawat desisyon ay may kalayaan. Ang aral ng kanyang buhay ay malinaw. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa lakas ng kanyang paninindigan at sa kakayahang magpatawad nang hindi kinakalimutan ang katarungan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng utang na loob, kundi isang pakpak na tutulong sa iyo na lumipad patungo sa iyong pangarap. Isang huling tingin ang ibinigay ni Salve sa kanyang opisina bago niya pinatay ang mga ilaw. Ang dilim ay hindi na nakakatakot
dahil alam niyang ang liwanag ay laging nasa loob niya. Lumabas siya ng gusali at sinalubong ang malamig na hangin ng gabi nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang paghuhukom ay tapos na at ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang ni Salve patungo sa kanyang sasakyan, kasama ang kanyang tapat na kaibigan at ang alaala ng kanyang mapagmahal na ama, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak ng mga Bergara. Ito ay tungkol sa pagbangon ng isang babaeng minsan nang winasak, ngunit muling nabuo ng mas matatag, mas matalino, at mas malayang magmahal ng tunay.